Bakit hindi makapagliligtas ang mga batas ni Moses? Ating alamin ang lahat lang ng sinasabi ng Biblia. Dahil sa katigasan ng ulo ng Israel, noong simula pa ng patay ni Cain si Abel, ay lumaganap na ang kanilang kasamaan. Bagamat marami rin sa kanila ang mga sumunod at nanampalataya sa Diyos, nagpatuloy pa rin ang marami sa paglabag sa kanyang mga utos na naging sanhi ng kanilang pagkakahiwalay sa Diyos. Ngunit dahil sa pagmamahal at kagustuhan ng Ama na mailigtas at makapiling ang marami, nagtakda siya ng araw upang mailigtas sila at matubos mula sa kasalanang naghihiwalay sa kanyang kabanalan. Isang pangakong puno ng pagtatagumpay at katiyakan ng pagkabuhay na sa huli ay tatapos sa kamatayang dulot ng pagkakasala sa kanya. I will sow her for myself in the land. I will also have compassion on her who had not obtained compassion, and I will say to those who were not my people, You are my people, and they will say, You are my God. Hosea 2:23. Una sa lahat, alamin natin kung bakit nga ba sinabi ng Biblia na hindi makapagliligtas sa tao noon ang mga batas ni Moses. Ano ba ang gawain ng mga batas at ano ang pangunahing layunin nito? Alalahanin natin na ang tinutukoy na batas rito ay ang mga batas para sa Israel o sa mga Hudyo noon, na ang pangunahing layunin ay magkaroon sila ng takot upang hindi sila sumadya sa pagkakasala sa Diyos at sa kanilang kapwa. Mga batas na naglalatag ng kaparusahan sa bawat klase ng kasalanang ginagawa ng mga Israelita noon. Dahil nga rin sa pagpapatupad sa mga batas na ito, ay nalantad ang kanilang mga kasalanan. Paano? Sapagkat ang pagsunod sa mga ito ay nagpakita ng kanilang kawalang pag-ibig sa kapwa at sa Diyos. Ang kawalan ng pagkapatawad, paghihiganti, at paniningil sa mga nagkakasala na ipinatutupad ng batas. Dito na naiwala nila ang pag-ibig sa kapwa na hindi kalooban ng Diyos. Hindi nga ba't iniutos pa ng Panginoong Hesus ang mahalin ng kahit kaaway? Sapagkat ang Diyos ay mabuti, tayo na ginawa niya sa kanyang wangis ay dapat na gumagawa rin sa kabutihan. Sinabi ito ng sulat sa aklat ng Ecclesiastes 7:29. Behold, I have found only this, that God made men upright, but they have sought out many devices. Ang mga batas ring ito ang humarang sa kanila sa paggawa ng kabutihan. Pinatunayan ito ni Jesus sa kwentong ito ng sulat sa Matthew 12 verse 9 to 13. Departing from there, he went into their synagogue, and a man was there whose hand was withered. And they questioned Jesus, asking, Is it lawful to heal on the Sabbath? So that they might accuse him. And he said to them, What man is there among you who has a sheep, and if it falls into a pit on the Sabbath, will he not take hold of it and lift it out? How much more valuable then is a man than a sheep? So then it is lawful to do good on the Sabbath. Then he said to the man, Stretch out your hand. He stretched it out, and it was restored to normal, like the other. Kabilang rin sa mga batas na iyon ang hinihingi sa kanila ng Diyos na pag-aalay upang maging simbolo ng kanilang pagbabayad sa mga nagagawa nilang kasalanan sa kanilang kapwa na siya ring kasalanang lalo sa Diyos. Ito ang sinabi sa sulat ng Hebreo. And according to the law, one may almost say, All things are cleansed with blood, and without shedding of blood there is no forgiveness. Hebrews 9:22. Ito ang silbi sa kanila ng pag-aalay ng dugo. Dahil sa hinihingi ng batas, ang pag-aalay at dugo ng isang hayop na malinis at walang kasiraan. Halimbawa ang isang tupa, upang maging katanggap-tanggap lang sa Diyos. Ano ba ang naging layunin noon ng mga batas para sa Israel? Dahil nga sa pamamagitan ng mga batas, ay lumabas ang kanilang mga tunay na pagkakasala sa Diyos. Ito ay ang kawalan nila ng pag-ibig sa mga tao, ang kasalanang naghihiwalay sa tao at sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, kaya ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak
bilang alay para sa pagbabayad ng kasalanan. Pangunahin sa Israel upang matupad muna ang lahat ng nasa kautusan. At dahil isinasaad ng kautusan na ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan, ito ang unang tinupad ni Jesus sa mga batas. Siya ang naging tupang alay para sa lahat ng kasalanan ng Israel. Kaya't sino mang sumampalataya at sumunod sa kanya noon ay siya na ngang mga naligtas. Kaparusahan naman at kamatayan ang sa mga hindi naniwala at tumanggap sa kanyang pagtutubos. Naganap nga sa kanila ang paniningil na hinihingi ng kautusan noong AD 70, ang Great Tribulation na naganap sa Jerusalem. Katotohanan ang lahat ng ito ay naganap na nga para sa katuparan ng mga sinalita ng Panginoong Hesus sa Matthew 5 verse 17. Do not think that I came to abolish the law or the prophets. I did not come to abolish, but to fulfill. Kaya nga kung sinabi natin ngayon na ang lahat ng ito ay paparating pa lang sa hinaharap nating panahon, sapagkat hindi pa ginanap lahat ng Panginoong Hesus, ito ay malinaw na pagdadagdag sa salita ng Diyos. Dahil sa maling pag-unawa at pagtanggap sa katotohanan ng mga sinalita ni Hesus, ay nagbigay ang mga tao ng iba't ibang mga hula na wala sa konteksto ng kabuuan ng mga sulat. Halimbawa ang mga talatang ito. Matthew 5:17 to 18. Do not think that I came to abolish the law or the prophets. I did not come to abolish, but to fulfill. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke shall pass from the law until all is accomplished. Sinabi nga ni Jesus ang until heaven and earth pass away ay hindi katapusan ng mundo, kundi ito ay ang pagtatapos ng Old Covenant Age na kanyang lulumain upang noon rin ay mapalitan ng bago. Kaya sinabi na, Not the smallest letter or stroke shall pass from the law until all is accomplished. ako'y naparito, hindi upang sirain ang kautusan o ang mga propeta, kundi upang ganapin. Hindi nga ba't kailangan niyang tuparin ang lahat? Walang maiiwan sa mga batas na hindi matutupad noon sa kanila. Ito rin ang kanyang binanggit sa sulat ng Luke 21 verse 33 na heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Kaya sa sinabi niyang heaven and earth will pass away, ito nga ang Old Covenant Age na alam nilang matatapos kaya sinabing will pass away. At sa sinabi naman niyang but my words, ito naman ang kanyang New Covenant, kung kaya't will not pass away, sapagkat mananatili nga magpakailanman. Naunawaan ito ng mga apostol, kaya nga ganito ang tanong nila sa kanya. Tell us, when will these things happen, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Ito nga ang itinanong nilang mga senyales para sa paparating na paghuhukom ni Jesus sa Jerusalem. What will be the sign of your coming? Gayon rin sa tanong kung kailan ang end of the age, ay tanong nga kung kailan ang pagtatapos ng Old Covenant Age upang mapalitan ng bago. Sapagkat alam nila na ang pagkasira ng templo na binanggit ni Jesus ay ang katapusan rin ng mga batas ni Moses, kaya end of the age. At ito na nga ang New Covenant ng Panginoon na ipinalit sa lumang kasunduan, na paiilalim pa rin sa dalawang kautusan na pinagbasihan ng mga batas at ng mga propeta. Ang pag-ibig na pangunahing hinihingi ng Diyos sa lahat. Matthew 22 verse 37 to 40. Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment, and the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Kaya't sa pagtatapos noon ng Old Covenant Age, ay siya namang pagpasok ng New Covenant Age. Kaya tinawag na New Heavens and New Earth. Hindi nga ito pangako ng pisikal na lugar, kundi ito ang kasunduang mananatili para sa habang panahon. Ang kasunduang makapagdadala sa lahat sa kaharian ng Panginoong Hesus kung susundin na at ipamumuhay ng mga nakakilala sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay banal,
Ito na ang alay na kapalit ng mga hayop at material, ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Romans 12:1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Ito na ang pagkabuhay na muli sa Espiritu, galing sa kamatayang dulot ng kasalanan. Romans 6 verse 9 to 14, knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more, death no longer has dominion over him. For the death that he died to sin once for all, but the life that he lives to God. Likewise you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Therefore do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lusts. And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. For sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace. Sa panahong iyon, itinaon ng Diyos ang katuparan ng lahat ng mga pangakong inilalahad ng kasulatan, mula sa pagbabayad ng kanyang dugo para sa kasalanan ng mga tao, ang katuparang hinihingi ng mga batas bilang kabayaran sa kasalanan. Sapagkat sa henerasyong iyon, dapat nga na maganap lahat, kaya tinawag iyong election of grace, or God's gracious choice, ng Romans 11:5 sa Biblia. Ito rin ang mystery na ipinakita ng Diyos sa kanila na hindi inilaan sa ibang henerasyon kundi sa kanila. Bagamat hindi sila karapat-dapat na tumanggap ng biyaya ng Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan habang napaiilalim sa mga batas ng Israel. Sila nga ay pinili pa rin sa kanilang panahon upang maging bahagi at kasangkapan ng Diyos para sa pagbabago, kasama ng pagtatagumpay ng mga naging tapat at sumunod sa Diyos noon, habang kaparusahan ang para sa Jerusalem bilang katuparan naman ng hula ni Daniel, nang itinakda ng Diyos ang kaharian ng Roma na nasa ika-4 na kaharian sa hula ni Daniel, bilang tagapagdala ng pangakong paghihiganti at paghuhukom na binabanggit sa Romans 13:4. Ito ay para sa lahat ng kasamaang ginawa ng Israel noong una pa man. Matthew 23 verse 35 to 36. So that upon you may fall the guilt of all the righteous blood shed on earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah, the son of Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar. Truly I say to you, all these things will come upon this generation. Ito rin ang tinukoy ni Jesus sa Matthew 23 verse 37 to 38, ang siege of Jerusalem. O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her, how often I wanted to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. See, your house is left to you desolate. Ito ang Great Tribulation na binanggit sa hula ni Daniel, nang singilin silang lahat para sa katuparan rin ng mga batas ni Moses na ginanap na ng Diyos. Ganoon rin ang kaligtasan sa mga nakinig at sumunod sa mga babala ni Jesus noon sa kanila. Luke 21 verse 20 to 24. But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation is near. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Let those who are in the midst of her depart. And let not those who are in the country enter her. For these are the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. But woe to those who are pregnant, and to those who are nursing babies in those days. For there will be great distress in the land, and wrath upon this people. And they will fall by the edge of the sword, and be led away captive into all nations. And Jerusalem will be trampled by Gentiles, until the times of the Gentiles are fulfilled. Kaya ayon nga sa historical events na naisulat ni Josephus, isang Pariseo at Jewish historian na nabuhay noon,
ang nagtala at nagsabi na wala nga kahit isang Kristiyano noon ang namatay sa Siege of Jerusalem dahil nakinig sila noon sa mga babala ng Panginoong Hesus. Nangyari ngang lahat ng ito noong AD 70, na noon rin nangyari ang lubos na pagkasira ng templo na binanggit ni Jesus sa Matthew 24 verse 1 to 2. Ito ang kahalagahan ng katuparan ng lahat, ang katapusan ng Old Covenant Age. Kaya imposibleng ipagpaliban ng Diyos sapagkat masisira ang kasulatan na siyang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Tanggapin man natin o hindi ang mga katotohanang inilalahad ng Biblia at gayon din ng kasaysayan, ang lahat ng ito ay mapatutunayan pa rin ng Diyos sa pamamagitan ng paglalagay niya sa puso ng bawat isa ang hinihingi niyang paggawa natin ng kabutihan. Hindi maitatanggi sapagkat sa puso ng bawat isa ay ang kaalaman sa paggawa ng mabuti at hindi. Hindi man nakakilala at tumanggap sa Panginoon. Hebrews 8 verse 10 to 11. This is the covenant I will establish with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my laws in their minds and write them on their hearts. I will be their God, and they will be my people. No longer will they teach their neighbor or say to one another, Know the Lord, Wala na ngang pangangailangan na ipakilala siya. because they will all know me, from the least of them to the greatest. Tunay na ang nailatag na ng Panginoong Hesus noon pa man na bagong kasunduan para sa lahat ay ang pangunahing kautusan ng paggawa ng mabuti, na siya na ring tunay na pag-ibig sa Diyos. Sapagkat kung magkagayong ipinagmamalaki ng tao na siya ay ligtas na dahil tumanggap na kay Hesus at sa banal na Espiritu ng Diyos, at nagpatuloy pa rin sa paulit-ulit na paggawa ng kasalanang sinasadya, ay mas lalong wala ng kapatawaran sapagkat sa Espiritu ng Diyos ay hindi na siya natatakot. For if we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a terrifying expectation of judgment and the fury of a fire which will consume the adversaries. Anyone who has set aside the law of Moses dies without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. How much severer punishment do you think he will deserve who has trampled underfoot the Son of God, and has regarded as unclean the blood of the covenant by which he was sanctified, and has insulted the Spirit of grace? Hebrews 10:26-29. Bakit nga ba sinabi noon na has insulted the Spirit of grace? Ito nga ay dahil sila noon ang pangunahing tumanggap ng grace, sapagkat sila lang sa kanilang panahon ang pinili. Sa kanila itinapat ng Diyos na mangyari noon ang lahat. Kaya tinawag iyon na election of grace or God's gracious choice sa aklat ng Romans. Even so then, at this present time, Panahon nga nila ang binabanggit. there is a remnant according to the election of grace. Mga kapatid, sila noon ang itinuring na elect, ang grace na kaloob noon sa mga Hudyo at Hintil ng panahong iyon. At hindi tayo ngayon, sapagkat iba ang grace na para sa atin at para sa lahat, para sa habang panahon. Ang grace naman na naibahagi sa atin ngayon ay ang kalaman sa mga utos ng Panginoon na naipasulat ng Espiritu ng Diyos sa mga apostol, upang tayo ay magkaroon ng pagkakataong makasunod ng may kasiguruhan dahil sa mga ginanap na ng Panginoon. Ito ang tunay na kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos na gumagabay sa tao ngayon, ang salita ng Diyos. Ito ang ating kalayaang tinatamasa ngayon, ang makasunod sa Diyos na hindi na paiilalim sa kahit anong mga batas at doktrinang gawa-gawa ng tao. Ang tunay na kaligtasang nakakamit sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Romans 2 verse 6-7, who will render to each person according to his deeds, to those who by perseverance in doing good seek for glory and honor and immortality, eternal life. Sapagkat tayo nga ay nakabahagi na rin ng pagtutubos noon ng Panginoong Hesus. Nakakilala man o hindi sa Kanya, lahat ay kasamang nilinis ng Kanyang dugo.
Hindi nga ba grace ito ng Diyos? Wala na ang kapangyarihan ng demonyo at kamatayan sa atin kung magpapasakop sa kanyang mga utos. Noon pa man ay kalooban na ng Diyos. Ang tayo ay makasunod at magtiis hanggang sa huli upang makabilang na sa kanyang kaharian. Ngayon pa man sa espiritu at sa buhay na walang hanggan.